Kung parent ka at nag-iisip ka ngayon kung ready na ba yung anak mo na magbasa, ay ang video na ito ay tungkol sa simple signs kung ready na magbasa ang anak mo, as in read a CVC, yung mga cat, simple word na at mga ganyan. Hi, I am Teacher Joy Lee. May more than 10 years na experience sa teaching, sa school, and even in tutorial. Sa tutorial naman, ang focus ko lang po na tinuturo ay reading. During the pandemic time, ay nagsa-sideline ako na mag-tutor. May nakuha akong bata, matalino siya, okay siya, nakakasunod siya ng instruction, pero meron akong nalimutang ginawang assessment o hindi ko siya napansin. Ngayon, ang naging problema ko along the way, first or second session pa lang namin, ang hirap na akong turuan siya kasi hindi siya nakakaupo. Alam mo yung takbo ng takbo dito sa tutorial, ang hirap. And naging solution ko doon is talagang hinihila ko siya, paupuin kasi paano ko tuturuan kung hindi nga siya nakikinig, magaling siya in a way na tatandaan niya pero along the way ang hirap namin mag-blend kasi hindi siya nakafocus. This is just my realization with that. Ang hirap turuan ng bata kung unang-unang sign is attention span. Kung ang hindi siya naupo, yun ang una, no? Attention span. Kung hindi siya makaupo ng 5 minutes, na pag pinakita mo yung video na ganyan or may pinapakita ka story, hindi mag-i-stay sa'yo na makikinig siya ng mahaba na yung 5 minutes eh. Ibig sabihin, hindi pa siya ready. Pero pag nakinig siya sa story, kasi ang story at saka mga iPad, alam natin na nakukuha yung attention nila dyan sa mga yan. Ako, pag nagpapanood ako ng story sa school, storytelling ako, mahaba na talaga yung 5 minutes. Meron talaga rin yung mga bata na nakaganon lang sa'yo, makikinig. And that is a big sign na ready na magbasa yung bata. Second is, nakaka-follow siya ba ng instruction? Kung sinabi mo na, sa bagay, sa bahay, utos tayo ng utos. Pero simple lang. Pag inutusan mo siya na sasabihin mo, get the red ball. Pag mismo yung red ball ang kinuha niya sa'yo, ibig sabihin, makukuha niya, ay ready na siya magbasa. Kasi nga, kung yung instruction mo pa lang, magbe-blend na kayo, sounds na kayo, with actions, tapos simple lang yun na, or get the ball. Kahit na baka mamay hindi niya alam yung kulay. Or, itry mo din sa kanya na, can you get my bag, mga ganyan. Basta any simple instruction, can you sit down? Yung mga ganong instruction na pwede niyang i-follow, ibig sabihin ready na siya. Number 3, can speak clearly. Meron din akong bata na na-assess is okay, nakakuha siya meron siyang attention span, can follow instruction, pero hindi okay yung speech niya. Hindi rin, iba yung bulol, tas halatadong kailangan talaga ng speech therapy. Medyo hingi na tayo ng tulong sa medical field. Yung mga ganun, or basta yung mga pang-medical, di ba? So, yun lang. So, kung nakakapagsalita na siya, iba yung bulol na pwede naman nating matulungan along the way kasi pag minsan pagbulol, no, tayo rin ang nagtuturo sa kanila na nagbubulol o nagbata-bata na salita. Pero kung kayo mismo ay matutulungan ninyo yung bata na can speak clearly, mas matutulungan din natin silang magbasa. Yun lang, 3 lang. Ang pinaka-importante talaga dito is yung attention span. Super duper. Kasi kung talagang mababa yung attention span niya, konting tunog lang ng ibon, tapos gaganon na siya, tapos iikot-ikot. So, kailangan mo na ng tulong, yung attention span niya, kailangan mo na ng tulong ng ibang sa medical field or sa mga doctors or sa mga speech therapy, mga therapists for your child. So, yun lang. Naniniwala kasi ako na if tayo mismo na nakikita natin ng mga parents na anong kailangan ng bata is
alam natin kung saan tayo papasok, hindi siya early. Kasi ang paniniwala ko sa pagtuturo ng reading hindi rin lang sa age. Meron yung 5 years old na siya, 6 years old, hindi nakakabasa. Tapos, meron din yung mga 4 years old, nakakabasa na sila. And then, na-discover natin na magaling na pala siyang magbasa, and then it follows na yung ibang mga subjects and mga ibang skills. Mas mapapaaga natin ma-develop kung ano ang talagang forte nila at gusto nila sa buhay. Malay mo, ikaw na pala yung nagdadirect sa kanya na, ito pala yung gusto niya na skill. And it really helps para medyo malayo naman natin sila sa mga gadgets or mga iPads na yun na, napupunta dun yung kanilang attention. So, kung ikaw ngayon naghahanap ng pagtatanungan ng mga reading queries or informations, in-invite kita na join to my FB group. Doon tayo, magtutulungan tayo parents na saan natin nahasain pa yung mga bata sa kanilang reading or i-assess saan sila nag-struggle. I will put the link below o sa description. Basa Community Teacher Child to Read. So yun lang po. Always na bigyan natin sila ng time sa kanilang reading time. This is Joyly Louise. Nagpapaalam po muna. Please don't forget to like, share, and subscribe on my vlog. And see you po on my next video. Paalam!